Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Ang journal prompt natin last week ay, ano ang matututunan ko sa panalangin na binigay ni Jesucristo sa Sermon sa Bundok? Paano ko mapapabuti ang sarili kong mga panalangin? Sige, so sa lesson na ito, mag-uusap tayo marami tungkol sa mga milagro ni Jesucristo. Mas lalo tungkol sa pagpagaling sa tao, pero may mga iba din. Sa lesson na ito, sana yung ibang makuha natin ay na si Jesucristo, meron siyang kapangyarihan na pagalingin ang tao sa physical, sa spiritual, sa mental, sa emotional, kahit anong paraan. Kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya para mangyari ito. Kaya niyang gawin ang lahat, pero kailangan din natin gawin ang sarili nating bahagi na magkaroon ng pananampalataya. Basahin natin sa Luke chapter 7 verse 50. Ito ang sinabi niya sa isang babae. At sana masabi din niya ito sa atin. Sige, so Luke chapter 7 verse 50, sabi dito. At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Kaya sana masabi niya yan sa atin, na niligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin. So, kailangan talaga may faith tayo sa Kanya para mangyari ang mga bagay na ito, yung mga milagro. Kung walang milagro or kung walang pananampalataya, wala talagang mangyayari na milagro. Kailangan talaga ang pananampalataya, mahalaga siya talaga. Maraming halimbawa sa mga gospel, yung Matthew, Mark, Luke, and John, ng pagpagaling ni Jesucristo sa mga tao, yung healing ng mga milagro. Sobrang dami talaga, hindi natin mapag-usapan ng lahat. Pero pag-usapan natin ang ilan lang dyan. So umpisa tayo sa Matthew chapter 8 verses 1 hanggang 3. Sabi dito, at nang siya'y bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. At narito lumapit sa kanya ang isang kitongin, at siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At iniunat niya ang kanyang kamay, at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko, luminis ka. At pagdakay nalinis ang kanyang kitong. Kaya nakikita natin dito na malakas talaga ang pananampalataya ng leper na ito. Sabi niya na kung gusto mo, yung kausap niya si Jesucristo, kung gusto mo, kaya mo itong gawin, na linisan siya, pagalingin siya. Kaya yun, alam talaga ng leper na magagawa ni Jesucristo ito, kaya malakas ang pananampalataya niya. At gumaling siya, nalinisan siya. Sige, so yung susunod ay Matthew chapter 8 verses 14 hanggang 15. Sabi dito, at nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro ay nakita niya ang biyanang babae nito ay nararatay dahil sa lagnat. At hinipo ang kanyang kamay at inibsan siya ng lagnat at siya'y nagbangon at naglingkod sa kanya. Kaya dito, gumaling din ang biyanan ni Pedro, ni Peter. Kaya pinakita ni Jesucristo ang compassion niya sa kanya. Yung isa din na malaking kwento dito sa mga chapters na ito, sa lesson na ito, tungkol sa healing, ay yung isang kwento na binahagi noon sa itong last conference, yung October 2022 na General Conference. Si Elder James W. McConkie III, may maganda siya talaga na talk tungkol dito. Hindi ko gagamitin ang talk niya dito sa lesson na ito, pero may link naman sa description ng video na ito at ilalagay ko rin yung link dito sa taas, dito yata, para makita nyo, para mabasa nyo or mapanood nyo ang talk niya. Dahil maganda siya talaga. Pero pag-usapan lang natin konti. So, yung nangyari nito, may tao na may sakit siya na tinatawag na palsy. Yung sa Old English, yan yung tawag na palsy. Basta hindi siya makakalakad mabuti at nahihirapan siya sa marami.
Kaya nang si Jesucristo pumunta sa Capernaum ulit, madala siya sa Capernaum. At narinig ng mga tao na nandoon siya, kaya pumunta si Jesucristo sa isang bahay, pumunta din ang maraming tao doon. Ang apat na kaibigan ng taong ito na may palsy, narinig din nila na nandoon si Jesucristo at may pananampalataya sila na mapagaling ang kaibigan nila. Kaya dinala nila siya doon. Yung taong ito, hindi siya makakalakad, kaya dinala nila ang katre niya. Kaya dinala siya doon. Pagdating nila doon, hindi sila makapasok sa bahay dahil sa sobrang dami ng tao. Kaya ang ginawa nila, umakyat sila sa bubong. Sinira nila konti para mapasok nila ang katre ng kaibigan nila at binaba nila para nandun sa harapan ni Jesucristo. Nang nakita ni Jesucristo yun, sinabi niya sa kanya na pinapatawad ko ang mga kasalanan mo. Yan yung sinabi niya. Nang narinig yan ng mga iba, mga Pharisee, ganyan, na iniisip nila, ay, ano bang ginagawa ng taong ito na nagpapatawad siya ng mga kasalanan? Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa na yan. Tapos sabi ni Jesucristo na basically sinabi niya sa mga Pharisees na na para malaman ninyo na may kapangyarihan ang ako para gumawa nito, para magpatawad ng kasalanan, sinasabi ko rin sa taong ito na tumayo ka. At yan ang ginawa niya. Gumaling na siya. Kaya nakikita natin dito na marami tayong matututunan dito. Pero yung iba ay na si Jesucristo, hindi lang yung physical yung inaayos niya sa atin, pero yung spiritual din. Kaya may pagbabayad sala. Dahil dyan, pwede niya tayong patawarin sa mga kasalanan natin. Si Elder Chi Hong Wong, may sinabi siya tungkol sa kwentong ito na tungkol sa tao na may palsy. Sabi niya, "May I share with you one more hidden treasure found in the scripture account. It is in verse 5. When Jesus saw their faith. I had not noticed this in the past. Their faith. Who were those people that Jesus mentioned? They could well include the 4 who carried the man with palsy, the man himself, the people who had prayed for him, and all those who were there listening to the preaching of Jesus and cheering quietly in their hearts for the soon-to-come miracle. They could also include a spouse, a parent, a son or a daughter, a missionary, a quorum president, a relief society president, a bishop, and a faraway friend. We can all help one another. We should always be anxiously engaged in seeking to rescue those in need." So hindi lang ang pananampalataya ng tao mismo, pero ang pananampalataya din ng mga kaibigan niya, ang mga tao sa paligid, lahat na yan. Kaya tayo din, kung meron tayong pananampalataya, magkakatulong tayo sa mga iba sa paligid din natin. Siguro, ang pananampalataya mismo ng isang tao na may sakit or na may mga problema, siguro hindi naman sapat kung siya lang. Mayroon siguro siyang pananampalataya pero mahina pa. Kaya tulungan natin siya, dagdagan natin ang pananampalataya natin sa kanya para matulungan siya, para makuha niya ang milagro na kailangan niya. Madalas, ang mga milagro na ginawa ni Jesucristo, nangyari kaagad. Na halimbawa yung leper, na linisan siya kaagad. Ang mga iba na nangyari kaagad, yung biyanan ni Pedro, ganyan. Pero, madalas din, kailangan may ibang bagay na nangyari. Halimbawa, may isa na bulag na kailangan gumawa ng putik na ilagay sa mata, ganyan. Yung iba, basta may mga ibang bagay na kailangan gawin bago pa sila gagaling. Kaya, ganoon din sa buhay natin. Kung minsan kaagad nangyayari ang milagro, ang mga biyaya, ganyan. Pero madalas,
kailangan mag-antay tayo at hindi lang yung pag-antay na walang ginagawa pero kailangan may ginagawa tayo muna bago pa darating ang milagro. Si Elder David A. Bednar, meron siyang sinabi tungkol dito. Sabi niya, I do not know why some people learn the lessons of eternity through trial and suffering, while others learn similar lessons through rescue and healing. I do not know all of the reasons, all of the purposes, and I do not know everything about the Lord's timing. With Nephi, you and I can say that we do not know the meaning of all things. But some things I absolutely do know. I know we are spirit sons and daughters of a loving Heavenly Father. I know the Eternal Father is the author of the plan of happiness. I know Jesus Christ is our Savior and Redeemer. I know Jesus enabled the Father's plan through his infinite and eternal atonement. I know the Lord, who was bruised, broken, and torn for us, can succor and strengthen his people according to their infirmities. And I know one of the greatest blessings of mortality is to not shrink and to allow our individual will to be swallowed up in the will of the Father. Though I do not know everything about how and when and where and why these blessings occur, I do witness they are real, and I know that as you press forward in your lives with steadfast faith in Christ, you will have the capacity to not shrink. Kaya kailangan magtiwala tayo sa Diyos at antayin natin siya. Hindi naman kaagad nangyayari ang lahat. Hindi natin alam kung bakit. Hindi natin alam kung anong mga bagay na kailangan nating matutunan. Pero may mga dahilan talaga. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Kung meron tayong kaalaman tungkol sa ilang bagay, magtiwala tayo dyan at magtiwala din tayo na malalaman natin ang iba. Halimbawa, kung meron na tayong testimony tungkol sa law of tithing, maganda yan. Sundin natin yan. Kung hindi pa natin alam na yung ibang mga bagay, kung wala pa tayong testimony tungkol sa law of chastity, ganyan, basta gawin natin ang mga alam natin at magtiwala tayo na kung totoo yung isa na alam natin, ibig sabihin totoo yung iba, kaya sundinin natin yan. Habang sinusunod natin ang ibang mga batas na hindi pa natin alam masyado, malalaman talaga natin na totoo sila. Na meron talagang pangako dyan sa pagsunod sa batas na yan. Kaya nang sabi ni si President Uchtdorf yata, na sabi niya na doubt your doubts. Na dapat magtiwala tayo sa Diyos. Huwag tayo magtiwala sa iba. Huwag tayo magtiwala or mag-iisip ng marami tungkol sa mga bagay na hindi natin alam. Basta gawin natin ang alam natin at magtiwala tayo na kung gagawin natin ang ibang sinabi ng Diyos na dapat natin gawin, magiging maganda yan para sa buhay natin. Magbasa muna tayo tungkol sa isa pang milagro na ginawa ni Hesus Kristo. Mahanap ito sa Mark chapter 4, verses 37 hanggang 39. Sabi dito, At nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daong ng mga alon na anopat ang daong ay halos na titigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. At siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala ba agang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At kumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. Kaya nakikita natin na makapangyarihan talaga si Hesus Kristo. Wala talaga siyang bagay na hindi magagawa. Kung kaya niyang ayusin ang nangyayari sa panahon, sa mga bagyo, ganyan, kaya din niya na bigyan tayo ng kapayapaan sa buhay natin. Kailangan lang tanggapin natin siya. Kailangan din isipin natin ang isang sinabi ni Hesus Kristo sa verse 40, verse after sa binasa natin kanina. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? Kaya kung may pananampalataya tayo,
nawawala ang takot natin. Hindi pwede magkaroon ng pananampalataya at takot sa parehong panahon. Kung meron tayong pananampalataya, nawawala yung takot. Kung meron tayong takot, nawawala ang pananampalataya. Kaya sikapin natin na magkaroon ng pananampalataya. Kung natatakot tayo, magdasal tayo sa Diyos para bigyan tayo ng pananampalataya para mawala ang takot na yan. Alam ko na kung magtiwala tayo sa Diyos, tutulungan niya tayo. Marami naman tayong mga problema sa buhay. Lahat naman ng tao may ganyan. Pero, kaya naman ng Diyos na labanan ng lahat. Magkapangyarihan siya talaga. Yan ang journal prompt natin ngayon. Pag-isipan natin ito at sumulat tayo sa journal tungkol dito. Anong mga pagsubok ang kinakaharap ko ngayon? Paano ko may papakita ang higit na pagtitiwala sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihang tulungan ako? Kaya sana pag-isipan natin yan ng mabuti at isulat natin sa journals natin dahil talagang matutulungan tayo ng Diyos. Basta tanggapin natin ang tulong niya. Hingi tayo ng tulong, tanggapin natin pag binibigay niya. Alam ko na talagang kaya ng Diyos gawin ang lahat ng kailangan gawin para sa atin. Wala talagang doubt sa isip ko tungkol dyan. Kung minsan, kailangan lang na hayaan lang ang mundo na kahit anong nangyayari sa mundo, hayaan lang at magtiwala lang sa Diyos. Dahil sa buhay natin, magkakaroon talaga tayo ng mga problema. Magkakaroon tayo ng mga pagsubok, mga tukso. Ganyan talaga ang buhay. Para matuto tayo, at ganoon din dahil may maraming hindi maganda sa mundo. May maraming tukso, may maraming problema. Pero kung magtiwala tayo sa Diyos, tutulungan niya tayo. At magiging masaya tayo at makakabalik tayo sa ating Ama sa langit. Itong iniwan ko sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Sige, so next week, ang pag-usapan natin ay yung Matthew chapters 9 and 10, Mark chapter 5, and Luke chapter 9. Ito yung pagtawag sa 12 apostles, may mas maraming milagro at iba pa. Salamat sa panonood.